Kayo ba ay naka-witness na ng riot o kaguluhan sa inyong lugar? O kaya ay naabala sa nag-aaway na mag-asawa paggising ninyo sa umaga? Baka hindi nyo alam na biktima na pala kayo ng public disturbance violations. Ano ba ang iba't ibang klase ng public disturbance violations sa ating batas? At ano ang parusa o penalty para rito? Iyan ang ating aalamin kasama ang ating bisitang legal expert dito sa Legal Leons. At para matulungan po tayo maintindihan kung ano ba ang iba't ibang klase ng public disturbance violations at kung ano ang kaukulang penalty para dito, makakasama po natin muli si Attorney Renson Alvior. Good morning, Attorney. Ayan. Good morning, Ma'am Emma. Back. Good morning, Ma'am Pia. And of course, good morning sa ating mga kada. It's nice to be back para mabigyan natin ng linaw yung questions ng ating mga kada. Oo, kaninang intro namin, ang daming opening namin. Ang dami naming sample, di namin alam kung pasok ba yun. Ano nga po bang ibig sabihin ng public disturbance? Alright, well for this, ang primary na mga batas natin dito is nasa ating Revised Penal Code, specifically Chapter 5. Yung pinaka-common in practice are Articles 153 or yung pagdi-disturb sa public peace, and then Article 155, yung pinaka-classic na alarms and scandals. Para mas maintindihan ng mga kada natin, ano ba yung mga sample nito, Attorney? Alright, yung Article 153, yun po yung medyo generally worded na batas natin. So, Article 153 penalizes any serious disturbances sa mga opisina, sa mga public spaces natin. Kapag may nagpe-perform po, tas na-disturb yun, doon mag-fall yun sa Article 153. Yung Article 155 naman natin for alarms and scandals, yun yung medyo specific. It penalizes specifically 4 acts. Number 1, yung mga pagpapaputok po ng firecrackers, yung mga similar instruments that is calculated to cause alarm. Number 2 po, yung pagsali sa mga magulong mga meeting designed to annoy or to irritate someone or designed to disturb public tranquility. Meron din po yung mga sa gabi, kapag natutulog na lahat, yung mga nag-iingay, pinapanish din yun. And then of course, yung last na pinapanish, yung mga intoxicated and yung mga nagwawala or maiingay sa daan. Yung sinabi mong maingay sa gabi, pasok ba dyan yung pagbividyoke ng kapitbahay ng oras ng gabi? Well, kung pagbabasa natin yung batas itself, I would say na yes. Pero in practice, when we speak about videokes, mga ganun specifically, more often than not, talagang ang nag-regulate nun are local ordinances. Yung mga local government LGUs na. ordinance. So pwede pa rin silang makasuhan for that purpose, for that... Pwede naman. Oo, Pwede as po. Violations of the local ordinances. Yes po, pwede pa rin. May kulong pa rin yun, may mga fine pa rin naman yun, kahit local ordinance lang. Oh, okay. Tapos ano na lang yan, case-to-case basis, attorney, Yes no? Kung po. halimbawa sa isang barangay, alas 10 ng gabi, dapat wala nang nagbi-videoke. Yes, Pwede rin ma'am. maiba sa ibang barangay. Yes, depende po pag mga subdivision, of course may mga homeowners association na rules, yun yung susundin. Pag barangay, may Okay. mga ordinances. Okay. Attorney, paano kung halimbawa ay hindi naman sinasadyang mga pangyayari, katulad ng pag-aaway ng mag-asawa na naririnig ng kapitbahay na nagkukos pa rin ng disturbance, can that be A violation. a violation still of a local ordinance? Well, for that po sa Revised Penal Code and sa local ordinance, pag ganun kasi, ang dalawang primary factors na titignan is number 1, criminal intent. No? May malicious intent ba sa paggawa ng acts na kino-complain of, and number 2, public ba siya in character. So kung halimbawa, nag-away lang naman, di naman siya regular siguro. At saka in their own home. Yes, in their own home. So hindi siya, in my opinion, hindi siya violation ng ating penal statutes. Baka pwede po, kung talagang nainis kayo, baka pwedeng civil case pa siya. Pero pag usapin ng krimen, baka mahirapang ma-prove. Kasi pag wala private. namang criminal intent Yes. siguro. Sila nga nag-aaway. Nag-aaway lang sila. May problema nga sila. Napapalakas lang. Kaya Oo, naririnig. may problema sila sa isa't isa. Oo. Hindi sa ibang Yes, po. ibang tao. At saka yung mga asong maiingay, tahol ng tahol, pwede pa rin po ba yung can that be considered as disturbance of peace? Well, in my opinion po, if pets lang naman siya, hindi siguro. Pero for example, kung nagtayo ka ng shelter
sa residential area. Wala kang kaukulang permit. So madami ng aso and then masyadong maingay or mabaho. Pwede siguro yung maging nuisance or maging violation ng criminal So case-to-case basis siya, as you've said. Pero kung ikaw, pumunta ka sa kapitbahay mo at nagreklamo ka at nag-ingay ka doon, ikaw na yung pwedeng kasuhan. Baka pwedeng unjust vexation din yun. Or of course, depende rin sa mga words na gagamitin nyo. It can lead to other violations. O kaya minsan yung nasa labas na sila, doon na sila nag-aaway. Tapos nasira pa yung kung gamit man na nasa labas ng kapitbahay, pwede rin. So pag kinonfront nyo sila, baka kayong dalawa pa yung makasuhan. Correct. Totoo yan. Kaya, ano po ba dapat ang proseso ng pagsasampa ng reklamo laban sa mga taong nagdudulot ng public disturbance? Should it be barangay level first and then escalated eventually? Well, for that po, kung kapitbahay nyo siya within the same barangay, you are required to undergo barangay conciliation proceedings muna. Pero kung karatig barangay naman siya, for example, yung alarms and scandal na naglilibot lang naman, so hindi talaga siya from that barangay, pwede ka nang mag-skip ng barangay conciliation proceedings, dumiretso ka na sa prosecutor's office or makipag-coordinate ka na sa police. So, depende kung saan nakareside yung dalawang parties. O, ayan. So, meron nga tayong mga problema dito na nanggaling sa ating mga kada nung nagtanong tayo online. Sabi ni Jeremy Alvarez, siguro wag na natin napag-usapan na natin to yung sa kapitbahay. Ito na lang, si Genggeng. Si Genggeng Santillan. Sabi niya, araw-araw na lang ay may rambulan sa aming lugar at mga kabataan ang involved. Pwede ba silang ireklamo kahit minor de edad pa lang sila? Well, yes. Kahit minor de edad po sila, pwede silang ireklamo. Mag-iiba lang naman yung penalty niyan and yung handling ng courts. Pero yung edad natin, generally, hindi naman siya factor for criminal cases. Moreover, usually naman po in practice, talagang before criminal cases are filed, talagang nire-regulate muna. So for the specific purpose of regulating the activity, pwede pong ireklamo agad sa barangay yan, regardless of age naman. Anong may kailangan bang evidence dyan kapag magre-reklamo ka na, attorney? Well, the more pieces of evidence, the better. So kung ma-record nyo po yan, pero kung wala naman po, for example, gabi, hindi naka-charge phone nyo or whatever, no, testimonial evidence will suffice. Of course, kung magre-rely lang tayo sa testimonial evidence, it's better if marami kayong naka-witness nun. Pero yun po, ideally, may video, pero kung wala po, huwag kayong mag-worry, pwede naman mag-file with testimonial evidence. Okay. Pwede. Next, from J. Lumbao naman. Nagpapagawa ng bahay ang kapitbahay namin pero ang materyales nila gaya ng buhangin at kahoy ay nakakalat sa daan. Kaya nagkukos po ito ng traffic. Maituturing bang public disturbance violation ang ginagawa nila? Yung pagkakalat ng buhangin at saka yung ingay din ng pukpukan. It's very common sa ating mga subdivisions, no. Well, for that again, we will have to look at the intent, no. Kung halimbawa, nagdi-drill tapos naiwan lang naman. And then of course, pag criminal case kasi medyo involved yan. So worth it ba? So for that, I think mas better if i-declare na lang siya as a nuisance, which is a civil matter. Diretso lang naman tayo usually sa City Engineer's Office yan or sa City Hall. And then yung City Engineer's Office na magtatanggal nun, kung may structure, gigibain nila. Kung wala naman, papagalitan nila yung homeowner. So again, pwede sigurong criminal violation, pero in day-to-day living, mas mabuti na iwasan yung korte. Talagang kung meron namang matatakbo ang barangay or City Hall, let's resort to those. Pwede naman. Pwede humingi ng danyos. Pwede rin ho. Oo. Actually, marami ng cases na ganyan. May mga lumang case na kahit yung ingay ng factory, hindi siya nakakatulog. Binigyan siya ng korte ng damages. So, it's very, very much possible. Talaga, ang question lang, worth it ba? Kasi medyo matagal yung ating courts. Yes. Ito naman, si Tor Ricaforte. Sabi niya, ang sobrang lakas na pag-iyak ba ng baby ng kapitbahay ay pwedeng i-complain sa barangay. Wow! Ang pet malo! Well, kawawa naman yung baby. Right? So, sabi namin, wala naman ako magagawa. I'm just gutom. Yeah, so for that, criminally, of course, wala sigurong violation kasi bata pa yung baby. Siguro kung gusto nyo magkaso, which I don't encourage, no? Baka civil, kung talagang regular or walang ginagawa, no?
Pero criminal, again, wala namang malicious intent doon. Hindi naman siya public in character. Unless nilalabas talaga nila sa streets para doon umiyak. So, yeah, mainam siguro mag-usap na lang. Pero I don't think may Pwede na rin criminal. dito yung mga bata din na naglalaro, di ba? Kasi ganyan yung usually na reklamo sa mga barabarangay, no? Nung usap pa yung paglalaro sa daan. Ngayon, gadgets. Sa mga bata ngayon, gadgets na lang, tahimik na sila. Di ba? rin sa bahay-bahay nila, okay. Kanya-kanya na rin. Attorney, paano yung mga kasi dati naging problema namin to, nung nakatira pa kami sa Makati. Daanan ng mga jeep, ng mga motor, yung harap ng bahay namin. Ang iingay nila. Anong pwedeng gawin sa mga ganong klaseng problema? Hindi mo naman pwedeng hulihin yung isa-isa. Well, for that to, again, we will have to look at the local ordinance. Like, for example, I think in Davao City, may ordinance sila doon na naglilimit ng yung mga tambucho ng mga motorcycles, yung noise level. No, so we will have to look with our local ordinances kung may violation. And then, pag ganyan naman po usually, may mga designated na daanan lang yung mga PUV natin. So it's more of a traffic violation more than a civil or a criminal case. No? Pero usually, ang first recourse talaga dyan is let's check our homeowners association rules, barangay regulations, and local ordinances. Pag meron naman, we can always regulate that. Di ba, meron nga tayong mga quiet zones. Yes. Katulad ng mga eskwelahan, bawal kang bumusina, meron mga traffic signs for that, churches. Yes po. In fact, merong... Dapat naglagay na lang ako ng sign sa bahay. Pwede, may mga minimum noise levels din ng ating government. Yes, so meron, yung mga motor, grabe na. Yes. Meron mo yan sa... Pagdaan, Depende sa area. May mga minimum decibel, maximum decibels. Hindi lang talaga na-enforce, but nevertheless, the law is there. Dapat alam mo kung ano yung meron doon sa lugar ninyo para kapag magreklamo ka, Yes, iba yes. ang may alam. Yes. Tama. Meron pa- Siguro it can start dun sa pagre-rehistro. Oo. Di ba? Kung meron tayong air pollution, meron din tayong noise pollution. Yes, meron yan. So before they renew their registration, parinig muna. Parinig ng tambucho mo, ganong kaingay to. Dapat ganun, pangalagaan Yes, din dapat. natin yung noise pollution. Paano naman attorney yung mga naghaharang o kaya halimbawa may birthday party tapos sinasara na Biglang yung sinara yung street. daan. Mga ganon. Well, yan pwede rin, pwede yung ipasara automatically ng ating mga local government unit kasi they have... Walang permit. Yes po, and yung ating mga LGUs generally, they have authorities to manage yung mga city roads. No, so kung walang permit, pwede automatically ipasara nila yan kahit walang hearing. No? And then, of course, yung criminal liability, maaari naman kasi pag they prevented a public meeting, for example, pwede yung maging criminal violation din. O, tsaka yung pagpoprotesta nang wala Yes, walang namang permit. Yan, kasama yan dyan. Kaya, attorney, ano na lamang ang maibapayo mo sa ating mga kada so that they can stay on the safe side? Yep. Well, of course, number one, recognize naman nating mga batas na you have your own rights, no? Ang sinasabi lang ng ating batas na the moment you step over somebody else's rights, dun na siguro natin kailangang promeno. And of course, if you think somebody else is impeding on your rights, for example, naiingayan mo kayo sa kapitbahay ninyo, I understand na kaso yung unang pumapasok sa utak natin, but there are less severe measures available to us. May barangay ho, mayroon yung mga LGUs natin, so while the law is always there to protect you, iwasan natin na automatically mag-resort sa korte kasi medyo taxing yun, nakakapagod. And kung may better resolution naman, let's always strive for that. Correct. Tulungan na lang diba? din. It doesn't necessarily have to be a criminal case. Yung how about maging respectful lang Yes. tayo and maging considerate sa kapwa. Yun lang. Marami ng problema. Walang maiiwasan, Ang yes. maiiwasan, correct. Thank you very much, attorney, for joining us today at sa mga gusto pong humingi ng payong legal sa inyo. Saan po ba kayo pwedeng makontak? Well, our social media is Respiciolo across all platforms. And then, of course, we're always contactable naman sa mismong website namin and sa aming social media pages. Always a pleasure, attorney, No to problem. have you here. At mga kada, ang mapayapa at maayos na komunidad ay makakatulong para maging aktibo at produktibong miyembro ang lahat ng naninirahan dito. Kaya naman, pagsikapan po nating lahat na maiwasan ang kahit anong klase ng kaguluhan na pwedeng makaabala po sa buhay ng iba.
Let's always be part of the solution and not the problem. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!